lihim. Tarakili! Mga kapuso, bago sa saksi, pumutok ang Bulkang Canlaon sa Negros Occidental ngayong gabi. At sa kuha ng thermal camera ng PHIVOLCS, kita ang minor explosive eruption na nangyari pasado alas 8 ng gabi na tumagal ng 3 minuto. Nakuhanan din ng ilang residente ang paglabas ng makapal na usok mula sa bungangan ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, umabot ng 2,000 metro ang taas nito at patungo sa direksyon ng Hilagang Silangan. Nananatiling nakataas sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Ayon sa Negros Occidental PDR-RMO, sandaling naapektuhan ng ashfall ang La Castellana, La Carlota at Bagos City. At kaugnay ng pagputok ng Bulkang Canlaon, makakapanayan po natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, magandang gabi. Si PR Arcangel po ito. Yes, ma'am. Magandang gabi din po sa inyo. Director, base po sa nakita po ninyo sa pag-monitor nyo sa direksyon na ibinugang abo ng bulkan, alin pong mga lugar pa ang inaasahang pinaka-apektado ng pagputok nito ngayong gabi? Kasi sabi po, Hilagang Silangan, tama po ba? Yes po, northeast po yung nakikita po natin, based din po yan sa wind direction. But karamihan ng mga na-report po sa atin ay nasa south and southwest, katulad ng Bagos City, particularly in barangays of Mailom, Maaw, Ilihan, Bacong, and Labuanan. And meron din po tayong na-report, again, this is in the south and on the western part, sa may La Carlota, Pontevedra, and La Castellana. Pero sa ngayon po ba, Director Bacolcol, meron pa po kayong namomonitor na pagbuga ng abo? Wala na po. Tapos na po. It only lasted for 3 minutes. From 8:05 to 8:08. Yes. So wala ring ibang insidente ng ashfall aside from yung mga nabanggit po natin sa mga lugar ng La Castellana, La Carlota at Bagos City? Yes, Pontevedra po meron din po. Pero may posibilidad po ba, Director, na tumaas pa ang Alert Level 2? Well, right now nasa Alert Level 2 pa rin. We maintain the Alert Level at 2, which means the volcano is showing low level 1 rest due to shallow gas or hydrothermal activity. So, binabantayan natin to, patuloy natin babantayan ang mga lindol, yung gas emission, pati na rin yung pamamaga ng lupa. So, kung may nakikita tayong pagtaas ng parameters, saka lamang natin ito itaas sa Alert Level 3. So, ngayon, maintain pa po natin yung Alert Level 2. Kasi, kung i-compare natin to sa mga previous eruptions, like yung nung May 13 and yung April 7, ay hindi naman ito masyadong mas mataas kaysa mga previous eruptions natin. So sa ngayon, Director, ano ho ba ang payo po natin sa mga residente na malapit po sa bulkan? Okay, so mahigpit po natin pinaalalahanan ang mga residente na huwag pumasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone dahil maaaring magkaroon ng biglaang pagsabog katulad ng nangyari kanina. And yung pagkaroon ng pyroclastic density currents, again, tulad din nung naobserbahan natin ngayong gabi. So, sa mga apektadong lugar, magsuot po silang face mask, takpan ang kanilang, kung walang face mask, ang pwede nilang gamitin is yung tela na binasa, and then they can cover their noses and mouths with yung basang tela. Alright. Director, panghuli na lamang po, no, may pakikipag-ugnayan na po ba sa pagitan ng PHIVOLCS, ng PDR-RMO, pati na rin ng mga affected na LGU? Yes po, we are in constant communication with them. In fact, yung PDR-RMO ng Negros Occidental, yung nabigay sa atin ng information sa mga lugar na apektado ng ashfall and yung sulfur dioxide. Alright, maraming salamat po. PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, magandang gabi po. Samantala, arestado ang 39 na individual sa nabistong scam hub sa Maynila. Gumagamit pa umano ng Artificial Intelligence o AI ang mga suspect para makapanloko. Saksi, si June Veneracion. Sa pilitan ng pinasok ng anti-cybercrime group ng PNP ang isang condominium unit sa Malate, Maynila. Bumungad sa kanila ang online scam hub na nabisto ng mga otoridad sa tulong ng isang impormante. Nakuha mula sa operasyon ng mahigit 200 digital evidence. Kabilang ang mga international SIM card,
cellphone pati mga computer. Arestado ang 30 Pinoy at 9 na foreigner na karamihan ay mga Chinese. Sa mga social media platform at dating app daw kumukuha ng target ang grupo. Karamihan sa kanilang mga pinipili ay mga foreigner. Kapag nakapili na sila ng target, gagamit naman sila ng mga nagagandahang babae para akitin ang kanilang bibiktimahin. Ang modus ng grupo, paiibigin ng mga babaeng frontliner ang mga biktima para mag-invest sa cryptocurrency. Pero ang ending, scam pala. Gumagamit din sila ng AI para magbukang tunay na babae ang kausap ng biktima. Yung mga mahilig doon sa mga dating sites and apps, mag-ingat-ingat po tayo. Hindi lahat na nakakausap natin doon ay totoong tao. No? Katulad nito na na-raid natin, pre-recorded yung video na pinapakita nila doon. Ang kita raw ng mga babaeng frontliner, umaabot ng 100,000 pesos kada buwan. Pero giit ng mga babaeng inaresto, nasa 20,000 pesos lang ang kanilang kita. Biktima lang daw sila na galing pa sa iba't ibang probinsya. Biktima po ng kahirapan. Kailangan po kasi ng pera. Pero alam niyo pong illegal yung pinasok niyo. Hindi po. Ano pong pagkakaalam niyo sa pinasok niyo? Call center po. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang mga inaresto, kabilang ang paglabag sa Securities Regulation Code at SIM Registration Act. Na-comment na po, sa korte na lang po kami. Patuloy ang investigasyon ng ACG. Dinala naman sa Department of Justice ang mga naaresto para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Isa pa ang bago sa saksi, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang Bogo City, Cebu bago mag-alas 10 ngayong gabi. Isa po itong aftershock ng tumamang lindol sa lungsod noong September 30. Kalaboso ang negosyanteng nagbebenta ng mga ninakaw umunong baterya at iba pang gamit mula sa iba't ibang cell tower sa Metro Manila. Saksi, si Rafi Tima. Walang kawala ang isang negosyante matapos mabisto ang mga battery na ito sa kanyang warehouse sa Tandang Sora Avenue, Barangay Talipapa, Quezon City. Ang intrepid operation ikinasa matapos makatanggap ng reklamo ang QCPD na ibinebenta ang mga bateryang ninakaw mula sa iba't ibang cell tower sa Metro Manila. Ibinebenta nila through online. So, ang tawag po dito is battery rectifiers. Ito po yung mga ginagamit sa mga cell sites na siyang nagsiserve na battery kung walang umaabot doon na kuryente. 68 rectifier batteries ang nakumpiska sa warehouse ng negosyante, kabilang ang 2 Android na telepono na ginagamit daw sa online na pagbebenta sa mga ito. Iniimbestigahan pa ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kung sino ang mismong nagnakaw sa mga baterya. Walang pahayag ng negosyante kung sino at paano nakarating sa kanyang warehouse ang mga umunoy nakaw na baterya. Ito pong nahuli ay sinampahan na ng kasong violation ng PD 1612 or yung anti-fencing law before the prosecutor's office. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa kasong graft kaugnay sa pork barrel scam sina dating Senador Juan Ponce Enrile, ang dating Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Saksi, si Jonathan Andal. Matapos ang mahigit isang dekadang investigasyon at paglilitis, absuelto si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa lahat ng natitirang graft case niya kaugnay ng paggamit ng kanyang pork barrel noong senador pa siya. Nakakonfine sa ospital ang 101 years old na si Enrile, kaya dumalo siya sa pagbasa ng hatol via Zoom. Absuelto din ang kanyang Chief of Staff noon na si Attorney Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Napoles sa 15 counts ng graft. Si Reyes na nasa courtroom kanina, napaiyak at yumakap ng mahigpit sa kanyang kapatid. Sa desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division, sinabing bigo ang prosekusyon na ipakitang guilty sila beyond reasonable doubt sa pagbulsa ng sinasabing mahigit 172 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile na idinaan sa mga non-government organizations o NGO ni Napoles. Sabi ng korte, inakusahan sina Enrile ng evident bad faith o masamang intensyon o kaya ay manifest partiality o halatang pagkiling, mga elemento para sabihing graft ang kanilang ginawa. Pero hindi raw ito napatunayan sa iprenesentang mga liham ni Enrile kung saan hinihingi lamang niya ang pag-release ng kanyang PDAF.
Sa ibang liham, naglista lamang si Enrile ng mga proyekto na ibabangga sa kanyang PDAF pero wala siyang binanggit na NGO. Hindi rin daw napatunayan na humingi o tumanggap si Enrile ng mga kickback mula sa kanyang PDAF kapalit ng kanyang sinasabing pag-endorso umano sa mga NGO. Hindi raw nasuportahan ang aligasyon sa testimonya ng testigo ng prosekusyon na makapag-uugnay sana kay Enrile sa pagtanggap ng kickback. Bagamat sinabi rin ni Ruby Tuason na nag-deliver siya ng pera para kay Enrile, kulang naman sa detalye ang kanyang testimonya kung magkano, para sa anong proyekto, petsa at lokasyon kung saan ito tinanggap ni Reyes. May pagkakaiba rin daw ang mga testimonya ni Tuason at ng whistleblower na si Ben Hurluy, kaya nabahiran daw tuloy ng duda ang mga testimonya ng dalawa. Sinabi rin ni Loy na hindi niya kailanman nakilala si Enrile, di niya ito nakita sa opisina ni Napoles at hindi niya nakita ang anumang pag-deliver ng kickback sa dating senador. Sabi rin ng Sandigan Bayan, umamin si Loy na pineke nito ang ilang liquidation documents, pati ang pirma ni Jose Antonio Evangelista, kapwa-akusado at dating Deputy Chief of Staff ni Enrile. Unanimous ang desisyon ng 3 mahistrado ng Sandigan Bayan na nag-absuelto kina Enrile. Pirmado ito ni na Associate Justice Ronald Moreno, Arthur Malabagyo at Juliet Manalo San Gaspar ng Sandigan Bayan Special 3rd Division. Bukod kina Enrile, Reyes at Napoles, absuelto rin ang ilan pang co-accused nila na staff ni Enrile, mga opisyal ng DBM, Technology and Resource Center at ibang pribadong individual. Sa isang pahayag, nagpasalamat sa Diyos si Enrile sa anyang vindication sa kanya. Nagpasalamat din siya sa mga maestrado ng Sandigan Bayan na masusi raw pinag-aralan ng mga ebidensya at patas na nilitis ang kaso. Wala ring ipinataw na civil liability kina Enrile at Reyes at sa iba pang akusado. Pero si Napoles at ang iba pa pinatawan ng civil liability na abot sa 338 million pesos. Batay kasi sa mga ebidensya, napatunayang si Napoles ang tunay na may-ari at may kontrol sa mga NGO na nakatanggap ng pondo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.